Dito na si Pastor. Ipagkalob na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Good morning po, Pastor. Kayo na po. Good morning po. Happy Sabbath. Yan, sa lahat po ng ating tagapakinig ay patuloy na pasalamatan natin ng Panginoon at binigyan niya tayo ng panibagong buhay ngayong umaga. Patnubay ng anghel. Yan, puro po sa anghel yung ating pong pag-aaral ngayong week. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay makasalanan o Diyos. At sa umaga na ito, humingi kami ng kapatawaran sa aming kasalanan. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na aming maintindihan at maisabuhay ang aming pag-aaralan ngayong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa aklat ng Acts 8:26. Pagkatapos ay sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, tumindig ka at pumunta ka patungong timog sa daang pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. Ito'y isang ilang na daan. O dito po mga kapatid, ang anghel ay nangusap kay Felipe. Yan. Ito rin yung anghel na nangusap sa kanya at dito rin sa Acts chapter 8 ay binautismuhan niya at napangaralan ang isang eunuch na siya'y bantay ng reyna at nagbabasa ng aklat ni Isaiah tungkol sa ating pong Panginoong Hesus. At dito nga ay hindi maintindihan ng eunuch yung kanyang binabasa, kaya ipinaintindi ni Felipe at doon ay binautismuhan ito pong eunuch doon po sa ilog. Yan. Ano? Ibig sabihin mga kapatid, ang anghel ang gumabay kay Felipe ang tumawag sa kanya. At ang nag-guide sa kanya mga kapatid ay ang banal na espiritu, ang ating pong Panginoong Diyos. Dito, ang anghel ng Panginoon ay nagsabi sa kanya. Napakaswerte nila noon, no? Dahil may mga anghel na nagsasabi sa kanila noon na doon pumunta at mangaral. Sa panahon natin ngayon ay wala na. No? Wala na tayong naririnig. Wala nang naririnig na bumubulong. Pero meron naman banal na kasulatan na salita ng Panginoong Diyos. Yan. Old and New Testament na. At dito yun yung ginagawa nating guide na ang Panginoong Diyos ay ang kalooban niya tayo ay mangaral ng mangaral. Sabi pa dito, ang Diyos ay nagtala ng maraming salaysay sa kanyang kinasihang salita upang ituro sa atin ang pamilya ng tao. Ang layunin ng natatanging pangangalaga ng makalangit na mga anghel. Ang tao ay hindi pinabayaan na maging laruan ng mga tukso ni Satanas. Yan ang ating tatandaan. Hindi tayo laruan ng kaaway. Tayo ay ginaguide ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay hindi pinababayaan ng ating pong tagapagligtas. Nariyan siya't umaalalay sa bawat isa sa atin. Ang buong langit ay aktibong nakikibahagi sa gawain ng pagpapahayag ng liwanag sa mga naninirahan sa mundo upang sila ay hindi maiwang walang espiritual na patnubay. Yan. Nung si Jesus Christ ay umakyat sa langit, hindi niya tayo pinabayaan. Ang banal na espiritu ay gumagabay sa bawat isa sa atin. Kasama pa, iba pa yung paggabay ng banal na espiritu. Ang isang mata na hindi naiidlip o natutulog ay nagbabantay sa kakampamento ng Israel. 10,000, tig-isang 10,000 at libo-libo mga anghel ang naglilingkod sa mga nangangailangan ng mga anak ng tao. Yes po, no? Ang ating Panginoong Diyos, noong ang bahay ng Israel ay naglalakad sa disyerto, ang Panginoong Diyos ay hindi sila pinabayaan. Naroon ang proteksyon ng mga anghel, ang Panginoong Diyos ay pumapatnubay sa kanila. Bagamat ayon sa kasaysayan, ang bayan ng Israel ay sila'y makasalanan. Sila'y hindi hindi talaga maasahan sa katapatan. Talagang mahirap silang maglingkod sa Panginoong Diyos. Pero mga kapatid, may kita po natin, hindi pinabayaan ng Diyos ang bahay ng Israel. Bagamat yung kasalanan nila paulit-ulit. Bagamat sa puso nila habang sila naglalakad papuntang promised land, di sila nagtitiwala sa Diyos. May ganun pala, no? Habang naghihintay sa pagdating ng Panginoon, meron palang puwang sa puso ng bawat isa sa atin na tayo hindi nagtitiwala sa Panginoong Diyos.
may ganun palang pagkakataon. Kaya mga kapatid ko, no, tulungan nawa tayo ng Panginoon. Ang mga tinig na kinasihan ng Diyos ay sumisigaw ito ang daan. Lakaran ninyo. Kung marinig ng mga tao ang tinig ng babala, kung magtitiwala sila sa patnubay ng Diyos at hindi sa hatol ng tao, sila ay magiging ligtas. Kanino daw tayo magtitiwala at makikinig sa ating Panginoong Diyos at hindi sa sinasabi ng mga tao. Hindi sa mga salit-saling sabi ng mga tao, kundi sa sinabi mismo ng ating Panginoong Diyos. 'Di ba doon sa Isaiah sinasabi doon, tahakin ninyo ang landas patungo o pantayin ninyo ang landas ng ating Panginoon. Yan ang sabi doon sa aklat ng Isaiah. Ibig sabihin, ihanda natin ang daan ng ating Panginoon. So unang-una, yun yung first coming. Inihanda yung daan ng Panginoon. Pero may mga iba na nakalimutan ito, di ba? Ngayon mga kapatid, sa ikalawang pagkakataon, sa second coming, tayo ay nabubuhay sa henerasyon na yon na maaring madatnan nating buhay ang ating Panginoong Hesus sa alapaap. Ihanda natin ang daan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pag-share ng banal na kasulatan. Yan. At ang ating dalangin, maging katulad tayo ni Felipe, na makita ang isang eunuch din, katulad ng eunuch, na nagsasaliksik ng salita ng Panginoong Diyos, pero hindi niya naiintindihan. Ang mga anghel sa langit ay nagbabantay sa mga naghahanap ng kaliwanagan at nakikipagtulungan doon sa mga nagsisikap na makahikayat ng mga kaluluwa para kay Kristo. Ito ay ipinakita sa karanasan ni na Felipe at ng taga Ethiopia. Yan. Isinugo ng langit ang ipinadala kay Felipe upang ipakita sa kanya ang kanyang gawain para sa taga Ethiopia. So ang Panginoong Diyos ang nag-guide sa kanya, mga kapatid. Kaya kung saan man tayo nangangaral, ayan, diyan sa Tabacao, sa Cavite, diyan sa Likab, diyan sa Nangabulan, at dito sa kung saan naroroon tayo, dito sa Gimba, tayo ay ipinadala ng Panginoong Diyos. Kasama, katulad ni Felipe sa Ethiopia. Ang mga anghel ng Diyos ay pinapansin ang naghahanap ng liwanag na ito. Ngayon tulad noon, ang mga anghel ay umaakay at gumagabay roon sa mga aakayin at gagabayan. So dito po mga kapatid, bakit tinuro ng mga anghel kay Felipe yung eunuko? Dahil yung mga anghel nga rin po ay bawat tao ay mayroong kanya-kanyang mga anghel. Yan. Nakikita ng bawat anghel ang galaw ng bawat tao. Kung ang tao na ito'y naghahanap tungkol sa Panginoong Diyos. No? Ibig sabihin talagang nagkwekwentuhan din yung mga anghel. Kung sino yung mga lingkod ng Panginoong Diyos. Di natin alam kung paano yan. Pero alam ng mga anghel, sila ay nag-uusap, sigurado, na may naghahanap sila, sabi dito, Spirit of Prophecy, nahahanap nila, no? Hinahanap nila yung mga naghahanap ng liwanag at doon ay nire-refer doon sa mga tao na nakikita upang sila ay ma-Bible studyhan. Kaya yung number 1 na dalangin natin na Panginoon, ituro niyo po sa amin yung mga nagsasaliksik ng salita ng Panginoong Diyos. Yung talagang naghahanap ng katotohanan upang sila ay maliwanagan at mabahagian ng salita ng Panginoong Diyos. Ang anghel na ipinadala kay Felipe ay maaring gawin mismo ang gawain para sa taga Ethiopia. Ngunit hindi ito ang paraan ng paggawa ng Diyos. Bilang mga instrumento ng Diyos, ang mga tao ay dapat gumawa para sa iba. Ayan po mga kapatid, no? Ano ang sabi? Ang anghel na ipinadala kay Felipe ay maaring gawin mismo ang gawain para sa taga Ethiopia. Pero hindi ito palaging nangyayari. Ang gusto ng Panginoong Diyos ay tayo ay gumawa rin sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, special case itong nangyari dito sa panahon ni Felipe na may itinuro na nagsasaliksik ng salita ng Panginoong Diyos. Kasi yung Ethiopia, minsan lang dumadaan sa lugar na yon. No? Kasi bantay ng reyna yan eh. Nagkataon na doon dumaan. At maaring kaya itinuro ng anghel dahil hindi na ito muling daraan sa lugar na yun at hindi na sila magkikita ni Felipe. Na hindi na sila magkikita. Kaya yun na yung pagkakataon na mabahagian ng salita ng Panginoong Diyos yung taga-Ethiopia. Yan mga kapatid ko. Pero ang all in all, ang gusto ng Panginoong Diyos, ang mga mananampalataya, humayo, hanapin ang mga nawaglit at hanapin din kahit na walang
walang chance na sumampalataya sa Panginoon, bahagian pa rin na salita ng Panginoong Diyos. Yun ang number one na kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yun po yung tatandaan natin. Ang sabi po dito, nang ituro ng Diyos kay Felipe ang kanyang gawain, hindi sinabi ng alagad gaya ng sinasabi ng marami ngayon na hindi iyon ang ibig sabihin ng Diyos. Hindi ako masyadong magtitiwala at kung hindi ay magkakamali ako. So dito po mga kapatid ko, no, basta't gawain ng paglilingkod, basta't ito ay pagbabahagi ng mabuting balita, ito ay kalooban ng Diyos. Huwag nating hahadlangan. May mga tao kasing humahadlang na, ay wag dyan, wag yan tayong mangaral. Hindi po mga kapatid, mangaral tayo, ilagay natin yung schedule. Bagamat sinasabi natin ang lugar na ito ay mabato. Yan, mangaral tayo para yung mga tao na naroon, walang maidahilan sa ikalawang pagdating ni Jesus na sabihin nila, hindi po namin napakinggan ang inyo pong salita, Lord. Ay, hindi na sila makakadahilan. Bakit? Nangaral na tayo doon, hindi lang sila pumunta. Yan po yun mga kapatid ko, di ba? Natuto si Felipe ng araw na iyon ng isang aral ng pagsunod sa kalooban ng Diyos na mahalaga sa lahat para sa kanya. Natutunan niya na ang bawat kaluluwa ay mahalaga sa paningin ng Diyos at ang mga anghel ay magdadala ng liwanag sa mga nangangailangan nito. Yung pong Ethiopia, yung taga-Ethiopia, yun po ay elite, mga kapatid. Elite ministry, mayaman yung Ethiopia na yun, nakasakay sa karwahe, meron siyang tagahampas ng kabayo. Mayaman na yun sa panahon na yun, mga kapatid ko, yung may karwahe. Bantay ng reyna. Elite yun ang ibig sabihin. Tinuro ng Panginoong Diyos upang pangaralan. Ibig sabihin ng pangangaral, hindi lamang sa urban poor o doon sa mga yung kabuhayan ay hindi masyadong angat sa society, hindi lamang doon yung pangangaral, kundi ang pangangaral ay para din sa lahat ng mga tao, may kaya man o wala sa buhay. Ayan. At dito sa pagkakataon na ito sa ating devotional, yung pinangaralan ay yung may kaya sa buhay. Yung Ethiopia, no? Na mayaman talaga, binautismohan ni Felipe doon sa tubig. Yan. Sabi doon sa kwento, ano nakakahadlang upang ako ay mabautismohan? Sabi, nandiyan ang tubig, no? At nagbautismo sila. Binautismohan siya ni Felipe. Sa pamamagitan po ng paglilingkod ng mga anghel, ang Diyos ay nagpapadala ng liwanag sa kanyang bayan. At sa pamamagitan ng kanyang bayan, ang liwanag na ito ay ibibigay sa mundo. Ang mga tapat na tanod ay nagbabantay upang ituro sa mga kaluluwa ang mga tamang landas. Ayan. Ayan po mga kapatid ko. Yung tamang landas, yung tamang path. Ayan. Faithful sentinels are on guard to direct souls in right paths. Ayan po mga kapatid. Ang mga anghel, bukod sa paggawa ng banal na espiritu, ang ating Panginoong Diyos ay umaakay sa bawat isa. Umaakay sa mga mananampalataya sa tamang landas mga kapatid. No? Umaakay upang paglingkuran ang ating pong Panginoong Diyos. Upang ang Diyos ay maging lahat-lahat para sa atin, no? Gumagabay sa bawat isa sa mundong ito at ginaguide tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya kapag ikaw ay nasa Panginoong Diyos, nagbabasa ng banal na kasulatan, huwag nating laging kokontrahin yung gawain ng Panginoon, di ba? Huwag nating kokontrahin lagi yung ating tunog ng konsensya o yung pong parang may bumubulong sa atin na dito tayo maglingkod. Huwag natin kokontray na sabihin natin, ay walang budget, ay walang ganito, tuloy-tuloy lang. Ako ihanga sa mga taga-Tabacao, bagamat yung budget ay nalit, ay tuloy-tuloy lang sa gawain. Purihin ng Panginoon. Isang matinding pagsubok at napakahirap na pangangaral, pero na nagtapos. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng VOP. Idalangin natin yung mababautismuhan mamayang tanghali na sila ay guide ng Panginoon. Yan. Ang aking laging dalangin na yung mga tao na mababautismuhan maging disciple. Hindi ako after doon sa maraming baptism, tapos hindi naman din sila magiging disciple. Sayang lang, di ba? At kawawa lang din yung magbabautismuhan na hindi magiging disipulo ni Jesus, hindi magiging matatag. Magbabackslide din. Hindi dapat ganun. Maigi pang wag muna magpabautismo. At sa mga susunod na pagkakataon kapag mayroong pangangaral, ay maaralan uli siya at maintindihan niya lalo yung salita ng Panginoong Diyos. So yun yung number one na idalangin natin mga kapatid. Na dalhin din tayo ng Panginoon sa mga lugar na kung saan yung mga tao naghahanap talaga at uhaw
sa salita ng Panginoong Diyos. So katulad dito ng mga anghel, no, sinabihan ni Felipe na tumindig at pumunta pababa patungong Gaza. Kaya ito yung daan na kung saan masasalubong niya yung Ethiopia, yung elite people na nag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos pero hindi nakakaunawa. Maraming ganyan pa sa panahon natin. Nag-aaral ng salita ng Panginoon, faithful din sila, kaya lang hindi nila naunawaan ang mga katotohanan sa Bible. Idalangin natin mga kapatid, matagpuan natin sila sa ating pong lugar. At all in all, ang aking pong idalangin ay ang ating pong mga sarili. Isama natin sa dalangin. Bakit? Na tayo ay magtiwala sa Panginoong Diyos. Yan yung keyword eh. Magtiwala sa ating Panginoong Diyos sa paggabay niya sa atin. No, wag tayong duda ng duda, wag tayong mag-alinlangan, go lang ng go sa gawain ng Panginoong Diyos. Ang Panginoon ay nakaalalay sa bawat isa. So happy Sabbath po sa inyo pong lahat. Niinbitahan ko po kayo na sa ating fellowship ng West, dyan po sa Tabacao National High School. Yung ating pong fellowship kasama si Pastor Noel S. Galang sa ating pong speaker yan mamaya. So pagpalain tayo ng ating Panginoon at happy Sabbath po sa inyo pong lahat. Ibalik na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Villasan. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Amen mga kapatid, kaibigan. Mahal ka ng Diyos.
Sabi ni President, ano po, mahal tayo ng Panginoon, kaya tayo kanyang ginagabayan, ano. Kaya yung patnubay ng anghel ay ating kasama sa ating paglalakbay, ano po. Kaya tama naman yung sabi sa lesson, ano. Kaya tayo pala inilagay sa lugar na kung nasaan tayo ay alam ng Panginoon na mayroon na kailangan ng tulong diyan sa lugar niya. Kaya huwag natin kukontrahin yung pangunguna ng ating gabay, ano po. Kaya pinagpala tayo sa umaga na ito at patuloy tayong na-bless dahil tayo ay may gabay, ano. Hindi tayo mag-isa ang lumalakad, may gabay sa atin na anghel, ano. At sabi nga ay kung hindi mo alam ang iyong gagawin, huwag kang tatalikod, bagkus manalangin para humingi ng tulong sa Panginoon, ano po, na tayo tulungan paano tayo makagagawa sa ating pinaglalagyan. Salamat po, Pastor. Salamat sa lesson ngayong umaga na ito. Tunay na kami ay na-bless sa araw ng Sabado ngayong umaga. Patuloy nating sama sa panalangin ng bawat isa na patuloy tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon, hindi yun sa atin, ano. Maraming naiisip tayong pangontra, no, pero wag nawang manaig yung mga negative side. Sinabi na nga ni Pastor yung mga maaaring negative side na nangyari, no, para tayong walang budget. Yun ang number one number one na kadalasan ko narinig. Yan ay wag nating tularan, ano po. Pasalamat po at tapos na ang endoscopy ng aking anak na si Lilet. Nawa po ay maging maganda ang result. Thanks po. Ayan, praise the Lord po, ano. Tapos siya ng endoscopy, na tuloy-tuloy na kanyang pagaling. Sama natin sa panalangin. At wala na kayong additional per request, tayo po ay sama-sama magdalangin, mga kapatid. Ang banal na mga pangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat po sa umaga na ito na at kami ay muli ninyong ginising sa aming pagkakatulog, hindi lamang sa physical na pagkakatulog kagabi, bagkus sa aming spiritual na pagkakatulog ngayong umaga na ito, na kami ay binabantayan, kinagabayan ng inyong mga anghel para sa aming lalakaran na madilim, ito ay maging maliwanag at makita namin ang tamang landas kung kami susunod sa mga inyong kalooban. Salamat sa liwanag na ito. At dalangin namin na kami ay inyong bigyan ng karunungan na aming patuloy na magawa ang aming mga misyon. At higit sa lahat, di namin kayang gawin ito sa aming sarili lamang. Alam namin na sa aming direksyon na nilalakaran ay kayo ang namumuna, sapagkat alam nyo may mga nangangailangan na iyong tulong sa daming daraanan. Kaya papasalamat po kami sa umaga na ito. Patuloy na kami ay ginising sa aming pagkakatulog. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin lahat ng kapatiran na nakikinig ngayon. Samahan kami sa buong maghapon na ito sa aming pagpunta sa church, sa kanya-kanya mga church. Ingatan kami sa daan, ilayo sa anumang kapahamakan. Nawa kami ay makitaas namin ng papuri sa inyong pangalan sa buong araw ng Sabat na ito. Sa aming pag-worship, ilayo niyo po kami sa anumang mga tukso, sa mga gadgets, upang sa ganun hindi mawala ang aming atensyon po sa inyo. Amin din patuloy sinasama sa panalangin ang lahat na mabibinyagan dyan sa Tabakaw, sa iba pang mga churches na may mga POP, mga crusade, na may patuloy na sila ay maging matatag sa kanilang tinanggap na pananampalataya. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang pasasalamat ni Ate Reby at natapos na ang endoscopy ng kanyang anak na si Sister Lilet. Nawa po maging maayos ang resulta nito at patuloy na ang kanyang kagalingan ay magtuloy-tuloy na. At pasalamat din at si Rose Ann ay magaling na rin sa kanyang karamdaman at patuloy namin pinasalamatan kanyang biyaya at pagpapala, at kami patuloy na magtitiwala po sa inyo. Amin din po patuloy na sinasama sa panalangin ng ilang pang mga prayer request ng kapatiran na aming nasa prayer list. Si Brother Lorenzo Cabiedes, kalakasan at kagalingan ng aming dalangin para sa kanya. At kaya din si Sister Lorna Cabiedes, siya po ay titiwala, sila ay walang maaasahan kundi po kayo, Ama. Ipagkalaw niyo po sa kanila
ang inyong pagmamahal at ito ay makita nila ang inyong liwanag, pangako na hindi kayo na bibigo sa inyong mga pangako. Kaya din ang prayer request ni Brother Charles Eric Meligrito na sa kanyang mga procedure na gagawin ay patuloy siyang ingatan, samahan, maging matagumpay ito at kagalingan at total recovery ang aming dalangin sa kanya. Kaya si Sister Ana Manuel ay nasa banig din ng karamdaman, gayon din si Alberto Ramos ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Sama na rin si Kuyang Boy Balbido, Marie Chris Balbido, si Pastor James Lutila, si Nanay Pina, si Tatay Rudy at saka niyang apo Christopher Umali Codores at tatay ni Brother Danred, si Ate J. Tenyo Reyes, si Sister Estrella Gargasin, gayon din ang iba pang mga kapatiran na aming hindi nabanggit ay aming sinasama sa panalangin. Kasama na rin si Brother Ener Conrado Generoso Cando at ang kanyang buong pamilya, naway isang araw tanggapin niya ang pag-ibig ng Diyos kasama ng kanyang buong pamilya na sila ay sasamba, pupuri sa inyo at magtitiwala. Kaya din ang family ni Mike and Martha Mamaril, family ni Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama na sina Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold. Kaya din ng sila Ani, Eusebio at si Patrick, kasama na si Nicole at si Trixie Pasco. Naway patuloy nilang makita ang liwanag na inyong iniabot sa kanila. Kaya din ang San Leonardo Church at Kawayan Bugtong Church ay patuloy namin sinasama sa panalangin, maging malakas ang lahat ng kapatiran, matatag sa ano pa mang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Kasama na rin ang good health sa family nila Ana Rosbel Tolentino at ang kanyang buong pamilya at gayon din Sister Midin Peligro Cutaw at ang kanyang anak na si Hara and Cory, family ni Ate Milen, kanyang mga anak, mga manugang, mga apo, patuloy namin kasama sa panalangin. Gayon din ang kalusugan sa family Rose, Sister Rose Chris Encarnado, Sister Dang de la Cruz at ang lahat ng pamilya na nakikinig ngayon, kasama sina family ni Sister Nibo Rivera sa Bukidnon, sina Brother Tito, Sister Janet Salvado, Sister Rona si LG, ang comfort na patuloy namin pinapanalangin sa Hunsya family sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Patuloy namang igawad ang kanilang mga pangailangan at ang inyong pagmamahal. Gayon din ang sa Cuevas family ay patuloy namin sinasama sa panalangin ang family ni Sister Joy Valencia, gayon din ang kanyang asawa at mga anak na malayo sa kanyang lugar. Sama na rin sina Brother Ryan sa kanilang mga pangailangan ay inyo pong pagkaloob sa kanila. Gayon din si Brother Rudy Masiklat na siya nagtatrabaho rin sa malayo, na patuloy na samahan sa kanilang trabaho, malayo sana makapamakan. Kasama din namin sa panalangin ang kalakasan at recovery nila Pastor Alex Rigor, si Kuya Bobby, Ate Lorna sa kanilang kalakasan araw-araw sa kanilang mabigat na trabaho, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Elder Mike, Kuya Mike Pablo, si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Kasamurin, Sister Estrella Gargasin, Sister Erica Eli Santos, si Sister Tina Santos na malubha ang kanyang karamdaman na siya ay mabigat kanyang pinagdaraanan sa buhay at wala siyang inaasahan sa panahon ngayon, kundi kayo po kasama niya sa kanyang buhay, ang kanyang anak na may sakit din, at silang dalawa ay patuloy na lubos na lumalapit po sa inyo, nagtitiwala at wala silang ibang malalapitan kundi kayo. Kini si Mary Jane Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Adele, si tatay at nanay ni Pastor Nelvin at ni Ma'am Karin, gayon din si Maribel Agustin, Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Pinay Eugenio, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Aimee Kilantang, gayon din si Ate Grace Amano. Siya po ay nalulungkot, siya po ay natatakot sa mga oras na ito. Alisin na ba ang kanyang takot sa kapila ng kanyang pinagdaraanan sa buhay, nakaramdaman, makita niya ang liwanag, makita niya kayo patuloy na iniabot ang kanyang kamay, ang inyong kamay sa kanya at kalalingan at kalakasan po. Ang idalangin namin sa kanya, bigyan siya ng masayang puso pang sa ganun sa kanyang patuloy na pagpapagaling, siya ay maging masaya sa araw-araw ng kanyang buhay. Ganyan din namin patuloy na sinasama sa panalangin si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Montigamboa, si Marilita, si Dayan,
Sister Pichi, si Brother Renato Santos, Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, kalusugan at pag-iingat ang aming dalangin sa kanilang buong pamilya. Precious Kabasog, si Princess Jorquina, si Arisi, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. Mga kapatiran po nito ay patuloy naming nilalapit sa inyo at patuloy naming pinasasalamatan ang panibagong araw na binibigay niyo sa amin sa bawat isa sa bawat umaga. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Patawarin niyo po kami kung saan mga kami nagkulang at nagkasala. Ang lahat na ito ay aming nihiling sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. 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 At maraming salamat po sa mga prayer warriors. Salamat din sa lahat ng sumubaybay na sumama sa panalangin, sa lahat ng mga nag-share. Salamat po. At sa lahat ng nariyan sa live, magandang umaga sa inyo. Pag-pray din po nyo ang aking tatay, Bro Melvin, na sana mapabilis po ang parol niya sa loob ng kulungan. Sana lagi siya safe at ilayo sa mga masamang panghanib habang nasa loob siya at sana maging blessing sa loob sa ibang tao din. Maraming salamat. Sige po, Sister Joyce, asama natin siya sa panalangin. Late ko na nabasa, sayang. Pero di bali sa ating mga personal prayers kasama, lalo na sa aking personal prayers, kasama yung ating list na yun, po. So, sa ating mga personal prayers, banggitin natin yung ating prayer list bilang ating mga dinadalangin sa umaga. Isama nyo po in general. At yan ay alam ng Panginoon, po. Kasi mas marami na nanalangin, mas maganda, po. At alam natin ang Panginoon ay nasa katabi natin kapag tayo nanalangin, po. Sige po, happy Sabbath sa lahat, Sister Joy, sa inyong mga kasama dyan sa work. Ingat kayo at gayon din sa lahat ng iba pang narito. Gayak na tayo pumunta sa church sa mga tiga West. Ayan, happy fellowship sa inyo. Kami naman ay next Sabbath may fellowship din dito sa Hain gaganapin. At sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, sumusubaybay, salamat sa inyo lahat. At patuloy tayong nabibless sa bawat umaga hanggang bukas muli. Patuloy tayong dumalangin, patuloy tayong ma-remind sapagkat tayo tunay na makalilimutin, ma-revive sa ating mga pagkakatulog at higit sa lahat ma-bless sa bawat umaga. Happy Sabbath po sa bawat isa. Of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.